Congressman, alam namin naging champion ka sa boxing. Pero ang tanong namin, kaya mo pa ba? Pwede ka ba ba? Sapagkat matagal na yun. Ipapakita ko sa inyo ang isang video na ginawa mga ilang buwan na nakararaan para makita nyo kung kaya pa o hindi ni Roy Lugoles sa mag-boxing. Panoorin po natin yun. Ayan. Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa ni Roy Lugoles. Pero, ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Si Roy Lugoles isang mapayapang tao. Wala po akong record ng pagiging violente. Violente lamang ako sa loob ng ring. Pero ito sasabihin ko rin sa inyo. Kung sakaling kakailanganin, kung kakailanganin para ipagtanggol ko kayo, para ipaglaban ko kayo, kung sakaling meron umaapi sa inyo, kung kailangan gawin ko para ipagtanggol ko ang kapakanan ng Parañaque, si Roy Lugoles po handang makipagbasagan ng mukha, anumang araw, anumang lugar, kahit saan, pasat pagsisilbi sa Parañaque, handang makipagbasagan ng mukha si Roy Lugoles para sa inyo. Pagkagaling sa Amerika, pinagpatuloy ko aking pag-aaral. Nag-aral ng MBA, Master in Business Administration sa UP, gumraduate ng #1, valedictorian. Nahirang na Postmaster General at dito nakilala ng marami sa inyo. Nakipaglaban sa mga sindikato na nagnanakaw ng mga sulat, mga pakete, nagustuhan ng tao yung aking serbisyo. At ako'y nabigyan ng award, TOYM, 10 Outstanding Young Men, noong panahon na yan. Pero ang isa sa talagang gusto kong trabaho, yung tinatawag kong puro na public service, walang sweldo, noong ako'y maging gobernador sa loob ng 20 taon sa Philippine National Red Cross. At dito napalaban ako sa lindol sa Baguio, nung sumabog yung Mount Pinatubo, mga baha at iba pang mga sakuna. Pero ang talagang hindi ko makakalimutan, nung ako'y mamuno ng isang team, pumasok sa lugar na mayroong bakbakan ng mga sundalo. December 1989 po attempt, nagpakbakan mga sundalo sa Camp Aguinaldo, sa Makati. Ano ang nangyari? Marami na sugatan. Si Roy Lugoles, 10 ng mga kanyang kasama, pumasok doon sa lugar na mayroong bakbakan para iligtas yung mga sundalo na nasugatan. At dahilan dyan, nabigyan ng award si Roy Lugoles ng Bayani Gold Medal Award ng Philippine National Red Cross. Kauna-unahang Pilipino na nabigyan ng Bayani Gold Medal Award ng Red Cross. Naging congressman at sapagkat naranasan ko kung paano mag-aral sa mga eskwelahan na sira-sira, kulang sa gamit, anong ginawa ni Roy Lugoles? Sinimulan yung pagpapagawa ng napakaraming mga school buildings. Halos lahat ng barangay. At ang isa sa mga eskwela na talagang binigyan ko ng atensyon, ang inyong eskwelahan dito po sa San Agustin Elementary School. Nung sinimulan natin yan, kahoy lamang yung mga building yan, one-story building. Ngayon, ang San Agustin Elementary School, sino nag-aaral sa San Agustin Elementary School dito? Ngayon, ang San Agustin Elementary School, isa na sa pinakamodernong eskwelahan, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Pilipinas, buong Metro Manila. Handog ko sa mga kabataan dito sa Barangay Bunyo. Maraming salamat po. Kalye naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na sira-sira ang kalye. Anong ginawa ni Roy Lugoles? Sinimulan din ang napakaraming mga pagpapasimento ng mga kalye. Marami dyan dito sa Barangay Bunyo. Kasama na yung pagpapagawa ng tulay. Doon sa E. Rodriguez Avenue, dati nakakulong kayo rito. Hindi kayo makalabas, dadaan kayo ng multinational. Yung dating Moonwalk Access Road, giba-giba. Anong ginawa ni Roy Lugoles? Sinama yan sa kanyang programa. Ngayon, ang Moonwalk Access Road, isa sa pinamagandang daan sa loob ng Parañaque. Yung tulay, isa sa pinamagandang tulay. Kaya si Roy Lugoles, hindi lamang kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings, si Roy Lugoles kinilala rin na nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Alay ko sa inyong lahat dito sa Parañaque. Nahalal muli noong 1995, nahalal muli noong 1998, nagbakasin sandali. Sapagkat meron term limit, nagsilbi bilang National Security Advisor na palaban sa isyu ng seguridad, Abu Sayyaf, mga terorista, bombahan. Magandang trabaho. Isipin nyo, labas-pasok sa Malacanang.
Parating kausap ang presidente. Pero alam niyo, pagkaraan ng 3 taon, nilapitan ko si presidente, sabi ko, Madam President, namimiss ko na po yung mga kababayan ko sa Parañaque. Gusto ko nang bumalik sa Parañaque at tumakbo muli ng congressman. At ako naman ay pinayagan, tumakbo ako at salamat sa inyong pagtangkilik. Ako'y nakabalik na congressman noong 2004. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa akin. 2007, ganun din. At dito pinagpatuloy pa rin natin yung aking mga gawain tungkol sa eskwelahan, tungkol sa kalye, at ang isang nadagdag dyan, yung sukat, yung Neil Armstrong Avenue. Yung sukat ngayon, maganda yung aming pagtutulungan ni Mayor Bernabe, siya nagpaganda ng Center Island. Si Roy Lugolos naman, ang inyong congressman, pinakinis yung asfalto ng sukat. Kaya ngayon, ang sukat, isa sa pinamagandang avenue sa buong Metro Manila. Pinagmamalaki natin dito sa Parañaque, joint project ni Mayor Bernabe at ang inyong congressman, Roy Lugolos. Pero itong bandang huli, meron ako sinimulang isang programa. Ano yan? Mga covered courts, Coliseum. Bakit ko sinimulan ito? Alam niyo, nung kami nasa Project 3, nung bata pa ako, katulad ng mga batang ito, naglalaro rin kami ng basketball. Pero yung basketball namin, lupa. Walang bubong, bilad sa araw. Paminsan-minsan kami nakakapaglaro sa Ateneo, malapit ang Ateneo sa amin. At doon naranasan namin maglaro sa isang basketball court na sementado at merong bubong. Alam niyo, inggit na inggit kami sa mga taga-Ateneo. Yung covered court nila. Nangarap kami na sana magkaroon kami ng covered court sa Project 3 doon sa lugar namin. Sumulat kami sa congressmen, sa mga mayor, mga konsehal na magkaroon ng covered court, pero yun ay nanatiling pangarap lamang. Hindi po sinagot yung aming pangarap. Pero ngayon, dito sa Parañaque, alam ko, marami sa inyo nangarap na magkaroon ng covered court kasama na dito sa Airport Village. Ngayon, ang pangarap na yan ay nagkatotoo. Isa kayo sa merong covered court, Coliseum sa buong Parañaque. Kitang-kita ninyo. Ito, napakarami na po niyan. Mahigit sa 32 na Coliseum ang napagawa ng inyong congressman. Kaya ngayon, sabi ng Public Works sa akin, sa dami ng mga covered courts na aking pinagawa, ang sabi nila, Congressman, ikaw na ang kongresista na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang record ng inyong congressman. Pero ang kakaiba sa mga covered courts na ito, yung bubong. Kitang-kita nyo ang kaibahan. Alam nyo, nakita ko itong klase bubong na ito doon sa Disneyland. Nakita ko sa Ayala Town Center. Sabi ko, maganda. Tinanong ko ang Public Works, ano ba yung materialis na yan? Napakaganda. Ang sabi sa akin, yan po ay polycarbonate. Yan yung pinaka-moderno na gamit para sa bubong. High-tech na high-tech.